Hello mga kasining! For today's video, magbibigay ako ng tips for incoming first year fine arts students. Kaya kaway-kaway naman tayo dyan sa mga freshies. Hello sa inyong lahat! So, ang i-discuss ko ngayon is about what to study, what to practice, what art materials to be used, at syempre mga advice. Kaya stay tuned ka lang! So kung bago ka pa lang sa channel ko, I am Valerie P. Samonte and I came from a family of artists. And I am currently studying at TUP Manila, taking up Bachelor of Fine Arts major in Advertising. So I am a fine arts student sa TUP Manila and ginawa ko yung video nito para makatulong sa mga incoming first year fine arts students. At ako naman is incoming second year fine arts students. And gusto ko ipaalam sa inyo na kami pala yung unang batch or kami yung unang nagkaroon ng or nakaranas ng online classes. So kami yung inabutan ng pandemic, no? Ayan. Kaya medyo challenging and kakaiba talaga yung experience na naranasan namin ngayon since kami yung unang nakaranas ng online classes. Tapos college pa, 'di ba? At online graduation din. Kami nakaranas ng online graduation nung senior high. Tapos online classes nung college nito. So let's go now to our topic. First, what to study. So, ano nga ba yung mga inaaral sa fine arts or yung mga subjects? So, eto sila. Yan, kung makikita natin, meron tayong typography, creative visual writing, advanced freehand drawing, anatomy, pigmented art workshop, materials and techniques. Ayan yung mga major subjects. Pero, pagdating naman sa mga minor, meron tayong Understanding the Self, National Service Training Program or yung NSTP, PE, and then meron din tayong Reading in Philippine History, Mathematics in the Modern World, and Rhythmic Activities. So, ayan yung sa school namin, pero ewan ko lang dun sa ibang universities or school. Pero, ayun yung mga pinag-aaralan namin sa fine arts. Pero bago yan, syempre, isa-isahin muna natin kung ano ba yung mga plates namin doon or yung ginagawa. So, we have here, typography. Ayan. So, kung makikita nyo, yung pinag-aaralan namin dyan is yung mga fonts, mga alignment, ganyan. So, ito yung mga example na aking mga gawa. So, ang tips ko sa typography na subject na to, dapat sanayin nyo yung skills nyo pagdating sa typography or calligraphy. Ayan, yung pagsusulat nyo kasi yung ginagawa namin plates dito is more on traditional talaga. Traditional muna ngayon first year, pero sa second year more on digital na kasi. So, ayun, dapat mag-search kayo about typography, yung mga elements nun, ganyan. Like yung mga alignment. Also, inaaral din namin dito yung about sa mga logo, yung mga types of logos. Ayan. Ayan yung mga example. So, next, we have creative visual writing. So, dito naman sa subject na to, sinasana yung ating creativity sa pagsusulat. Siyempre, hindi lang naman tayo gumagawa ng artwork, 'di ba? Siyempre, gumagawa din tayo ng meaningful na artwork. Kaya, kung makikita natin, pag nag-exhibit tayo or pag nagpo-post tayo ng ating mga artworks, nilalagyan natin yun ng meaning or description. Kaya kung makikita natin, dapat hindi lang tayo magaling mag-drawing. Dapat magaling din tayo mag-explain ng artwork natin. And mas ilabas pa yung message nun. Kaya dito sa creative visual writing,
mahuhun yung skills natin sa pagsusulat. And also, pinag-aaralan din namin dito yung script writing, yung paggawa ng film. Ayan. So, yung ginawa namin ditong final project is itong children's storybook. And then, yung second, yung sunod naman is itong film namin, Musika ng Tagumpay. And dito sa film namin, ako yung director and at the same time, nakakuha kami ng original score music. Ayan. Kaya, thank you po. And also, you can watch this here on my YouTube channel. Ilalagay ko yung link dito sa description box below. So, next, we have advanced freehand drawing. So, dito sa advanced freehand drawing, ang inaaral natin dito is yung pagdodrawing nga. So, kung makikita natin, ito yung mga artworks ko. Ayan. At meron din ako dito. Dala ko. So, dito yung pinag-aaralan namin is Elements and Principle of Arts. From lines, to shape, to form, to texture, to color, space. Ayan. Ito yung mga example. Yung unang namin ginawa is puro lines muna. Ayan. Lines. Pinagawa kami iba't ibang klaseng lines. And kung makikita nyo, meron tayong curved lines. Iba't ibang klase. Freehand lang po yan lahat, ha. Walang guide. Ayan. Kung makikita nyo po, sa pamamagitan ng lines, pwede po tayong makagawa ng isang art. Lines lang po yan, ha. Wala po yung shape or shadings. Ganyan. Line lang po yan. Makakagawa ka na ng art. And then, ito pa. Lines. Ito po yung elements of art. Mga elements of art. Lines. O, diba, nakagawa tayo ng still life. Just using lines. Still life. So, we also have here shapes. Ayan. Shapes. Sa shapes, we have geometric and organic shapes. Ayan. Ay! You also have here form. Ayan po yung mga example ko. And then, ito pa po. Ayan. Display ko po sila sa kwarto ko. Yan po yung mga activities namin sa advanced freehand drawing. So, ang ang tips ko po dito is, i-practice nyo pa po yung pagtutunal value nyo and yung creativeness at yung tamang timpla. Kumbaga, sa pagtutunal value, dapat alamin mo kung saan nanggagaling yung light and then kung saan siya babagsak. Importante talaga dito yung tonal value at the same time yung shading. Ayan, ito po yung tonal value. Kaya practicein nyo po yan, mahalaga po yan, para ma-achieve nyo po yung parang realistic effect. So next, we have anatomy. So dito sa anatomy, inaaral natin dito yung human figure or animal skin. Ganyan. So dito, ang mahalaga dito or inaaral natin dito is yung
body proportion, yung tamang structure, kung paano siya, pag gumalaw siya, paano yung itsura niya, ganyan. So, pag i-drawing nyo dito is yung skeletal system, muscular system, and then yung body figure na talaga. And at the same time, yung skull din. And ma-apply mo din dito yung pinag-aralan mo sa advanced freehand drawing kasi i-apply mo dito yung shading and tonal value. Pero at times din, parang magkaka-connect-connecta lang yun puzzle, you know. Kaya practice lang talaga. We also have here pigmented art workshop. So sa pigmented art workshop, pinag-aaralan namin dito yung iba't ibang klase ng paintings at the same time yung mga mediums sa pagpipaint like watercolor, acrylic, and oil paint. Mga ganyan. So ang example ng dates namin dito is ito. Sa una, maliit muna yung pinapagawa sa amin, then palaki na ng palaki. Yung una is pinag-exercise muna kami nito. Tsaka yan. Landscape and seascape. Ayan. Siyempre, hindi pa ako masyadong dito. Pero as times goes by, ayan. Ito na yung pit ko dun. Siyempre, pinagbuti ko na. And may natutunan na rin ako. Pero mahirap nga lang kasi online eh. Mas maganda pa rin talaga pag face to face. So, this is Lake Bled. Plate in pigmented art workshop, and also this Eiffel Tower. If you want to buy my artworks, just message me on my FB page, La Galleria de Valeria, or just comment down below. Ayan. The price is negotiable. Ayan po. Ayan, ang tips ko pa dito is dapat i-practice nyo yung paggamit ng medium. Kaya magagamit nyo din dito yung pinag-aralan nyo sa advanced freehand drawing, yung tonal value doon. At dapat ma-master nyo yung tamang paggamit ng paints para makuha nyo yung tamang shading, yung tonal value para mas maging mukha siyang realistic. And at the same time, ganito siya pag sa acrylic. Yung ganito yung plates na gagawin nyo. Meron tayo ditong abstract. And also, may abstract, syempre. Meron tayong ditong realism. Ayan. Mask is a must. Meron pa ako isa eh. Burning end. Mask din. Ito siya. Ayun din yung meaning. And dito sa pigmented art workshop, dapat mailabas mo yung creativity mo or yung mga idea or concept na naiisip mo. Nang sa ganun is, mas maging meaningful pa yung gagawin mong plates. And also, syempre yung mga plates mo is, mabebenta mo din naman or i-art exhibit mo yan. Kasi sa amin may art exhibit kami, kaya sumali lang po kayo sa mga art exhibit. So, dito naman tayo sa materials and techniques. Dito sa materials and techniques, it is more on printing, sculpting, ganyan. Ganyan yung mga inaaral namin eh. Ito yung mga example ng plates ko. And alam nyo ba na ito din yung may mahal na mga art materials since yung mga gamit dito is mga pang-ukit, pang-sculpt, like resin, mga ganyan. Kasi sa akin, ginamit ko sa trophy. Gumawa kami ng trophy namin, sarili namin trophy. Ito siya. It is made of resin. And at the same time, gumawa din kami ng retablos. Pero yung ginawa ko doon is
ano lang, gawa siya sa karton. Ito siya. Tapos gumawa din kami ng paper mache. Ayan, buti tumayo. Tapos yung ano niyan, foundation is wire. So, ang tips ko dito sa subject ng materials and techniques, dapat aralin nyo yung mga materials na gagamitin nyo and at the same time, kung paano nyo yun gagamitin ng tama. Kasi kapag gumawa kayo, kunyari ng nag-ukit kayo, syempre dapat alam mo kung paano yung tamang paghawak ng tools na yun para hindi ka masugatan. And at the same time, dapat alam mo yung tamang timpla ng gagamitin mong materials. For example na lang yung sa resin. Ayan, dapat tama lang yung pagkatimpla mo. Kasi kung hindi, may tendency na maging malambot or sobrang tigas yung gagawin mong product or output. Shoutout po pala sa mga prof ko ng first year college na sila Ma'am Joanna Dizon, Ma'am Joti Yozen, Sir Joselito Andayan, Sir Ramon de la Cruz, Sir Eric Guazon, Sir Ferdinand Doctolero, and Sir Emard Canedo. Hello po, thank you sa inyo. So, dito naman tayo sa ating second na i-discuss. Ito yung what to practice. So, ano nga ba yung dapat nating i-practice as a fine arts student? So, katulad nga ng sinabi ko kanina, yung iba na sabi ko na dun, pero sasabihin ko ulit, let's just wrap it up. Ayan. So, yung dapat na kailangan nyo munang i-practice, unang-una is yung creativity nyo or yung skills nyo. Ayan. So, dapat kasi pag gumagawa tayo ng artwork, hindi lang yung mema lang. Pero, pwede naman yun. Pero kasi pag gumagawa tayo ng art, meaningful kasi ayun yung ambag natin sa society, di ba? Na ilabas natin yung kung ano yung nakikita natin. Kumbaga, kung ano yung message na gusto nating iparating sa nakapaligid sa atin. At the same time, yung ilabas yung nararamdaman natin. Kumbaga, imulat natin yung mga tao sa art natin. Ganun. And also, we can be the light of the world through our art. But syempre, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Kaya, tuwing gagawa tayo ng artwork, dapat, syempre, mag-pray muna tayo na bigyan tayo ng Panginoon ng creativity, na magawa natin na maayos yung ating artwork at maipalabas natin doon sa artwork natin yung gusto nating message na ipalabas na sa ganun ay makita to ng mga nanonood or ng audience, ng viewers natin. And also, we need to have a further research sa subject na aaralin natin. Sa ganun ay magkaroon tayo ng advanced learning. At syempre, may masagot tayo sa recitation. And para sa atin din naman yung research na yun, di ba? Dapat, hindi lang din tayo gawa ng gawa. Dapat alam din natin kung ano yung ginagawa natin. Syempre, importante din dito yung tonal value or yung shading. Kasi kapag gumagawa tayo, di ba? Syempre, kung gusto mo mapukaw yung atensyon ng viewers mo, minsan yung artwork mo kailangan mong gawing realistic. Pero may iba namang hindi realistic, like may style sila. Pero nandun pa rin syempre yung elements and principle of arts. Ayun din pa rin kailangan natin sa kapag gumagawa tayo ng art natin. Kailangan natin i-infuse yung elements and principle of arts. Ayan. So, kasi sa pamamagitan nun, mas magiging meaningful or magiging mas attractive yung gawa natin. And also, we need to develop our style or yung sarili nating style sa paggawa ng artwork natin. Pero, nade-develop or na i-improve naman yun step by step. Ganyan. Also, we need to practice our communication skills, lalo na kapag ini-explain natin yung artwork natin, at the same time kapag nakikipag-usap tayo sa mga clients natin.
So, let's move on and let's go to our next na i-discuss. At ito nga yung what art materials to be used. So, ito na nga. So, sa pagdodrawing, meron kasi tayong drawing and painting. Then, meron din tayo ditong printing, sculpting. Ayan. Iba-iba. So, dito muna tayo sa drawing. So, sa drawing, pag sinabi natin drawing, ito yung mga dry mediums. Like, pencils, graphites, charcoal, colored pencil, oil pastel, ganyan. So, dito sa pag-aaral ko ng fine arts, ang ginamit namin dito na dry mediums or sa pagdodrawing is graphite pencil. Ayan, meron siyang iba't ibang grade. Kailangan nyo yan. And also, yung mga iba't ibang klase ng pambura. Like kneaded eraser, vinyl eraser. Kasi yung kneaded eraser, malambot yan eh. Hindi ko siya dala ngayon, pero ito siya. Then, meron tayong vinyl eraser or yung plastic eraser. Ito yung matigas na pambura. Meron din tayong soft eraser. Ayan. Ayan sila, iba't ibang klase ng eraser. And also, meron din tayong charcoal. Ayan yung mga sample ng artworks na pinagamitan ko ng charcoal. And meron din tayong iba't ibang klase ng charcoal. Ayan sila. Magagamit nyo yan. And at the same time, yung white charcoal. May iba't ibang kulay. Alam ko meron siyang white, brown, and black. Ayan. Meron din tayong colored pencil. And yung gamit ko is Prisma colored pencil. Pero kahit anong colored pencil naman okay lang. Depende naman yung kung paano ka gumawa. Kung paano mo siya gagawin. Kung anong gusto mong kalabasan ng artwork mo. Basta makikita mo dun yung tamang shading and tonal value and elements of art and principle of design. Next, we have calligraphy pen. Ayan. So, gumamit kami ng calligraphy pen sa typography. And also, gumamit din kami doon ng technical pen. Ayan, may iba't ibang klase yan ng point. Magagamit nyo yan kapag gumawa kayo ng logos and then yung mga fonts. Kasi papasulatin kayo dun eh. So, dito naman tayo sa painting. So, pag sinabi natin paintings, ito yung mga wet mediums. Kapag sinabi natin wet mediums, ito yung mga watercolor, gouache, acrylic, oil paint, at iba pang mga mediums na wet. So, ayun yung mga gagamitin natin kapag magpe-painting tayo. Ayun yung ginamit ko dito sa mga artworks ko. At ayan yung mga yan. At dito naman tayo sa printing or pagpiprint. So, gumamit kami dito ng syempre, silk screen. Kasi nag-print kami sa damit eh. Ayan o, ito yung example ng plate namin. Kailangan nyo rin dyan ng mga print materials. Like magazine, old newspapers, ganyan. Kasi magpiprint talaga kayo eh. Pero yung printing na aaralin nyo dyan is more on traditional talaga. Hindi pa dun sa digital na. Kasi pag first year, traditional muna. And then pag second year na, more on digital na rin. And then, punta naman tayo dito sa sculpture. So, dito sa sculpture, syempre, kailangan nyo dyan ng mga pang-ukit. Ayan yung mga examples. And then, syempre, kailangan nyo din dyan ng mga pang-mold. Ayan din yung mga examples niyan. So, yan yung mga art materials na gagamitin nyo para sa course na fine arts. Pero may pwede pa dyang madagdag syempre. So, let's go now sa pagbibigay ng advice. So, ano nga bang may advice ko sa inyo? Syempre,
First is to pray. Siyempre, sa lahat ng ginagawa natin, dapat huwag natin kakalimutan si Lord na nagbigay sa atin ng ating talent. Siyempre, siya yung nagbigay sa atin ito eh. Kaya dapat ibalik din natin to sa Kanya at humingi tayo sa Kanya ng guidance. Nagabayan niya tayo sa mga ginagawa natin, kahit saan tayo pumunta, at i-bless niya pa to. Second, do your best because every moment is an opportunity. Kaya dapat sa lahat ng ginagawa mo, ibigay mo yung best mo. Kasi hindi mo alam, ito na pala yung makakapag pasaya sa'yo, makapagpayaman sa'yo, like that. Or siya na pala. What? Siya na pala. Basta yan, dapat gawin mo yung best mo sa bawat ginagawa mo, hindi yung mema lang, 'di ba? Kasi kapag gumawa ka ng isang bagay, dapat ilagay mo yung sarili mo dun eh. Second, do your best. Just do your best and it will be enough. Because every moment is an opportunity. So, sa bawat ginagawa mo, ibigay mo lang yung best mo. Hindi mema lang, hindi yung ganito lang, hindi yung ganyan lang. Just do your best. Mapa-art exhibit man yan, mapa-art competition, mapa-plates pa yan. Dapat ibigay mo yung best mo, hindi yung mema lang. Just do your best whatever it takes. Bumagsak ka man, or mapa-dean lister o ma-president lister ka man. Basta alam mo sa sarili mo na you do your best and that is enough. Hindi mo kailangang kompetensya sa iba. Third, don't give up. May mga times talaga na feeling mo na susuko ka na. Ngayong online class, iba kasi talaga pag face to face eh. Alam mo, kasi kapag face to face, alam mo yung pagod mo, papunta ng school and then pauwi. At syempre yung pag-aaral mo doon, physically. 'Di ba? Pero dito sa online class, iba naman 'to eh. It's about mental health na. Kasi lagi ka nandito sa bahay tapos palaging iba kasi yung feeling na parang ang dami pinapagawa sa'yo. Oh my God. Kahit online. Parang baha. Dumaragsa. Ganyan. Non-stop. Pero, don't give up. Just pray. Do your best. And then, don't give up. Kasi, naranasan ko na yun eh. Yung feeling na sobrang daming plates, yung kakabigay lang ng prof mo ng plates na ganito, tapos yung prof mo ng plates na ganito, and then meron ulit ng plates na ganito. Grabe, parang pinagsakloban ka ng langit at lupa. But praise the Lord for His mercy and grace, na He is our real rest and satisfaction. Siya lang talaga yung makakapag recover sa atin, kaya ayun, don't give up and bigyan mo yung sarili mo ng rest. Magpahinga ka lang. Kung feeling mo ngayon na ayaw mo na, matulog ka muna. Mag-rest ka muna. And then pagising mo ulit, tsaka mo ulit isipin yung iniisip mo. Nang sa ganun is, nare-refresh ka. Kasi minsan, mapupunta ka talaga sa point na pinagsakluban ka ng langit at lupa, yung mapapa-breakdown ka na talaga, yung mapapaluho ka na lang mag-isa dahil sa sobrang daming gagawin mo. Just make one step at a time. Gawin mo lang siya step by step, isa-isa, and darating ka din sa point na matatapos mo yun lahat, I swear, and worth it bandang huli. Fourth, don't compare yourself to others. We are unique in our own ways. Kaya hindi natin kailangan i-compare yung sarili natin sa iba. Kunyari, nakita mo yung kaklase mo na mas magaling sa'yo mag-drawing. Ay, hindi ko yan kaya eh. Ay, ganyan. Dapat hindi ganun. We have our own ability.
we have our own talent. Kasi we are unique. Kaya we don't need to compare ourselves to others. Just be yourself. Fifth, task management. So, kung meron tayong time management, meron din tayong task management. Yung time management, hindi naman kasi natin na ma-manage yung time natin eh. Ang na-manage natin dyan is yung task natin or yung mga dapat natin gawin. Kaya, kailangan natin ng task management. Kasi ngayong college na tayo, dapat i-priority natin yung dapat nating i-priority. Like yung pag-aaral natin. Ayan. Syempre sa sobrang dami nating gagawin, we need to set a schedule sa bawat gagawin natin. Nang sa ganun ay mas maging smooth or maging maayos yung flow ng ating gagawin para hindi tayo ma-rush or maipit sa deadline. Lalo na sa paggawa ng plates. 6. Be resourceful. So, alam naman natin na magastos yung fine arts. 'Di ba? Kasi ang mamahal ng pintura, ang mamahal ng mga art materials na ginagamit natin. Kaya kailangan natin maging resourceful. Kunyari, meron pa kayong lumang karton sa bahay nyo. Pwede mo yung gamitin sa artwork mo. Pwede mo yun, ayun na lang yung pagdrawingan mo. Katulad na lang ng pinakita kong artwork sa inyo kanina. Ginawa ko yun sa lumang karton. So, nirecycle ko siya. So, sa pamamagitan nun, nakatipid ako. Diba? And also, kung mayroon pa tayong mga lumang papel na hindi ginagamit, pwede natin yung pagdrawingan. And at the same time, yung mga lapis, yung mga lumang lapis na hindi natin ginagamit, pwede din natin yung gamitin. 7. Last, be humble. Marami kasing mga tao ngayon na porket ang taas-taas na ng narating nila, ang yaman na nila, sobrang sikat na nila, lumalaki na yung ulo nila. Dapat hindi tayo ganun. Dapat we need to be humble. Dapat bumalik tayo kung saan tayo nanggaling. 'Di ba? Sabi nga nila, ang hindi marunong bumalik sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa pinaroroonan. Kaya, dapat hindi tayo yung nagmamayabang ba. Dapat ibaba lang natin yung paa natin sa lupa. Again, be humble. Whoever exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. Luke 18:14. So mga kasining, I hope na madami kayong natutunan at nakatulong yung video nito. So if you have questions, requests, or anything you want to learn, prayer or shout out, just comment down below. Because this channel is here to support you in whatever your creative journey is. And I want you to be able to create something amazing that can inspire many people in our own ways. Kaya lagi ka lang mag-abang sa channel ko. And don't forget to like my pages, La Galleria de Valeria and Valerie Samonte Photography. And also, don't forget to follow my Instagram account. And don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates. And always remember, with men, this is impossible. But with God, all things are possible. Again, I am Valerie P. Samonte. God bless and thank you.